Goodbye po, no? Posted ng Cinehub kagabi ay streaming na siya sa Netflix, mga kasambres. Ang nakakatawa dito, yung kinuha niyang linya 15 hours ago by Cinehub. Tanya kasi, grabe to. yung dito, yung pag-uusap ni na Alden, ni na Ethan and Joy dun sa may Victoria Park, and then sa may parang fountain nasa upuan, mga kasambreros, na tanga kasi, di ba? Sorry po. Tanga kasi yung pagbasa ni Catherine sa may tattoo ni Alden or ni Ethan. Tapos sabi ni Alden ay Tanya kasi, sabi nga. Hello, love, goodbye, streaming on Netflix. Wala kasi ako Netflix account, mga kasabers, kaya hindi ko alam yung mga nangyayari sa Netflix world. So kapag ina-update tayo ng mga admins, so doon na ako nagiging aware, mga kasambreros, no? So tingnan mo, sabi niya dito, tingnan mo tong tattoo na to. So try kong i-replay mamaya, mga kasambreros, no, para ma-refresh po tayo. Sabi ni Ethan, yan ang eternal proof ng kabobohan ko sa pag-ibig. Tingnan mo, yan ang pangalan niya. Tapos sabi ni Joy, tanga, sabi ni Ethan, Tanya naman, why yan, hindi yan G. Grabing daming likes. So, February 17, 2025, na-recall ng isang admin, no, itong bench na video ni Alden, mga kasambreros. So, way back, last year, mga kasambreros, January 17. So, medyo na late ako kasi nag-brown out kagabi, nasira yung aking wifi kagabi, kung kaya hindi na ako nakapaggawa ng isang item. So, January 17, 2025. So, ito yung parang time na nag-shoot, no, si Alden, mga kasambreros, ng isang bench video na kung saan ay parang high school student lang. May libro or may notebook si Alden, mga kasambreros, na naka-sweater siya na dirty. Ang cute ni Alden dito, para siyang Koreano na estudyante, mga kasambreros, no. Pero ito po ay throwback lamang, no, last year, mga kasambreros. Tapos update tayo. Nagulat ako dito kasi sina Angel at saka si Riza or si Riza, nandun din pala na present sila sa Sikhayan Festival, mga kasambreros. So naging representatives nga sila ng McDo, no, Binyan, mga kasambreros. So para naka-Filipiniana ang mag-ate. Ang cute nila, mga kasambreros. So, para naka-Filipiniana sila, mga kasambreros, doon sa Sikhayan Festival 2026, mga kasambreros, kahapon. So naka-white and black, dirty white at saka black, mga kasambreros, ang outfitan ng mag-ate na ito. So parang mas matangkad pa si Angel kay ate, oh. Ganoon naman talaga, di ba, kapag bunso, mas matangkad at mas malaki pa minsan sa ate, mga kasambreros. Tapos si Mami Min, pinost niya yung picture ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story, no, dito sa may Pilipinas Got Talent nga dati si Ma'am Catherine. Tapos parang part ito ng CAD Clinic na kanilang promotion. Hindi ko lang alam kung bayad din si Ma'am Catherine or siya yung brand endorser ng CAD Clinic, no, Center for Advanced Dentistry. Yung official, ito yung official na kasi ni Ma'am Catherine, official clinic or dental clinic na pinupuntahan niya every time na nagpapalinis at pinapacheck niya yung kanyang ngipin, mga kasambreros. So sana all, no, merong official na dental clinic, kasi isa yun sa mga nanineglect na mga tao, yung ngipin natin, mga customers. And then another update tayo. So papahinga natin ito mamaya. Ito yung time na nag-speak, no, binigyan ng chance na makapagsalita ang Asia's multimedia star sa Sikhayan Festival kahapon. So hindi ko na ito naisalin. Dito yung time na parang syempre nagpasalamat sa suporta ng mga taga Santa Rosa nung 15th anniversary niya. Tapos nag-invite siya ng McDo, no, pag-opening ng Santa Rosa McDo sa Barangay Kanluran, yung heritage niya na heritage na McDo, mga kasambreros, na bukas ang opening, no, January 20. So dito yung nagkamali siya na sabi niya kahapon bukas, kala niya January 20 na. Ngayon, mga kasambreros, no, January 19 pa lang. So yun, no, mamaya papahinga natin ito, mga kasambreros and mga Cathinatics, no. Nagpasalamat siya sa suporta, of course, ng mga taga Santa Rosa. So ginagawa naman niya ito parati, mga kasambreros, no, itong
pagbisita or pagdalo sa Sikhayan Festival. So talagang dito makita na yung kanyang puso ay talagang siya talagang tao dito marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Tapos kagabi yung Ribisco crackers, no, or actually 1 day ago, 2 days ago pa to mga kasus, hindi ko na isama. Sabi ng Ribisco crackers, pasobrang goals para sa pasobrang ikaw, mapa-fitness, success, happiness, o kahit all of the above pa, kayang-kaya pag may pasobrang laki, dami at sarap na partner sa bawat umaga. So yun, no, ang Ribisco crackers ni Alden Richards, mga kasombreros, na kung saan ay parang family na niya. Tapos next item natin, mga kasombreros, si Riza, na kapatid ni Alden, ay nag-post din ng kanilang banderitas doon sa may parang nagre-ready na sila doon sa may kanilang pag-opening or pagbukas ng McDo bukas, ng grand opening. Mga kasama. So may mga banderitas na siya indicating na talagang bongga at saka masaya ito bukas, mga kasobreros, no? Pagbubukas ng ang dami siguro, no? Siguro sobrang dami siguro pupunta dito, mga kasombreros, maliban kasi sa mga nakabili ng ticket, syempre yung mga customer, no, na kakain dito, mga kaso sa grand opening ni Alden Richards. Palagay ko talagang kulang yung kanilang accommodation, kulang yung mga tao bukas na mag-accommodate dito. Siguro buong araw to puno, mga kasombreros, no? Kasi si Lord talagang nagpapala yan, umaapaw, mga kasombreros, kasi knowing Sir Alden na yung puso niya ay talagang tapat at matulungin, no, at generous, mga kaso. It's time to pay back, no? Babayaran siya ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw bukas na mga customers sa Santa Rosa Bayan, sa kanyang vintage McDo dito sa Barangay Kanluran, mga kasombreros. So talagang expect ko yan, kiniklaim na natin ng mga kasombreros. So yan, tapos parang umiikot-ikot dito si si Riza, mga kasombreros. Siguro si Angel yung kanyang videographer dito. Videographer. So tapos ang ganda ng kanyang kata dito, parang yung music background niya ay theme song or love song ng Kathleen din po, no? Yung minumulto na ako. So ganun siya, mga kasombreros. Tapos next item natin, ito si Yumi Jane Catog, nag-post siya kahapon about dito kay Catherine, Daniel at Kayla. Si Catherine Bernardo umabot ng taon bago niya naging BF si Daniel Padilla, while si Kayla 6 months lang na taping sa incognito na GF siya agad ni Daniel. Sabi ng isang fan, nako, ano na naman yan, hayaan na natin sila, importante masaya na sila, na shout out na nilang relationship nila sa buong mundo, wag maging bitter sa relationship ng iba, importante single yung queen natin. So yun siya, no? Parang napansin na nila. Ako naman, di ko naman alam kung ilang taon ligawan, no, ang Kathniel dati, no. Importante sa atin yun ay Kathleen, mga kasombreros. So tapos ito, si Ken, nag-countdown din siya, no, ng pagbubukas bukas ng McDo, mga kasombreros. Tapos 1 day to go, sabi niyang ganon. Na bukas nga ay mag-open na ang vintage or heritage na McDo ni Alden Richards, mga kasos. Tapos pinakita niya dito yung parang malapit, no, malapitan yung design ng McDo, tapos yung simbahan. So kasi nagsimba yata yung mga tao dito, mga kasombreros. Grabe yung malapit talaga sa simbahan. So talagang dinadumog ito. Grabe yung nagkaroon sila dito ng feasibility study talaga. So kasi pag malapit sa simbahan, malapit sa highway, no, malapit sa talagang dudumugin. Saka maraming customer ito, mga kasombreros. Kasi nga parang public talaga siya na lugar, mga kasombreros, no. At saka maraming tao, especially kapag Sunday, no. At saka mga holidays, mga kasombreros. So talagang dudumugin, no, ang talagang dudumugin ang McDo, mga kasombreros. So speaking, hindi ko pala nabasa yung masasama nagtatag ng kanilang mga kakilala na may parehong istorya, mga kasombreros.
Sobrang kulit lang na. And then ito, 4 hours ago, Elisha Culin, Happy Monday everyone. No, tapos ang picture ni Ma'am Catherine na parang may tuwalya. No, may tuwalya ang kanyang ulo mga kasos, no. Hindi parang kundi may tuwalya talaga, no, mga kasombreros mga Cathinatics. Tapos ito, next item natin mga kasombreros, no. Kinongratulate 13 hours ago, kinongratulate ni Inday Julia Vlogs si Kath sa FAMAS. Hindi, box office queen. It's either sa it's either sa Guillermo Mendoza or sa other Eddie's Choice Awards mga kasombreros na mga na trophy ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So talagang ang dami, no, kung iisa-isahin mo lang yung mga awards and recognitions, no, ng Kath din in general ay talagang malulula ka talaga mga kasombreros. And deserve naman talaga nila, no? Talagang sa box office pa lang walang makatatalo sa Kath din mga kasombreros. Wala silang wala silang kapantay. Tapos ito, yung McDo sa Santa Rosa Bayan ay yun nga, nag pala sila kahapon, nag-promote din pala sila ng present sila doon sa Sikhayan Festival. So McDo Santa Rosa Bayan Sikhayan Festival, we're here at the Santa Rosa Sports Complex. You can avail our tickets here with the inclusions of one-piece chicken, bottled Coke, and a limited edition umbrella. So ito pala yung nagbenta sila kahapon doon ng ticket para sa opening ng ng Santa Rosa, yung sa Vintage Barangay Kanluran McDo na grand opening. So late ko na po na kita. Sorry po, no. Late na ako nakapag-promote dito. Kasi nga nag-brown out nga rin sa amin kagabi. Nasira yung wifi ko mga kasombreros. Ito ang cute nito. May isang fan na malayo siya na tinawag sa atin pero narinig pa rin siya. Busy kasi dito si Alden at saka si Mayor Arlene, no. 16 hours ago, sabi ng Alden Nights Philippines, maraming salamat po. Sabi niya, hello Alden, sabi ni Alden, hi Ate Ivy, sabi ng gano'n ni parang na-recognize siya ni Alden mga kasombreros kahit na malayo si Soiti. So kasi sobrang busy, minsan di mo siya sobrang busy, sobrang ingay kasi fiesta. So minsan hindi mo marinig, hindi ma-recognize ang tao. Tapos ito, may isang fan din na nag-post parang si Maya sa TikTok, Santa Rosa Laguna McDo ni Alden. So parang napadaan din siya doon. Tapos ay nakuhaan niya ng video ang McDo ni Alden doon mga kasos. Ang kagandahan dito kasi malawak din yung kanilang parking space or parking area, pero yun nga sa opening or grand opening bukas ay talagang siguro mapupuno ito hanggang sa baka magiging traffic ito. Palagay ko kukuha sila ng support from mga police, no, or mga traffic enforcers mga kasombreros dun sa local government ng Santa Rosa, kasi talagang dudumugin ito, no. Sigurado talaga ako doon mga kasombreros. So sa yung mga normal nga, di ba, na mga dito na mga McDo talagang dinudumog din mga kasombreros. How much more yung kay Alden pa na grabing promotion, pati yung mayor ay nagpo-promote mga kasombreros. So talagang kumbaga pa yung influence, yung hatak, yung kasikatan, of course mga kasombreros ay andoon, kung kaya ay dudumugin talaga ito, no. Talagang siguro hindi mahulugang karayom ang mga tao dito bukas mga kasombreros dahil sa dami ng pupunta. So for sure yan, no, mga kasombreros and mga Cathinatics. So talagang aabangan natin ito na kung saan ay hindi ko lang syempre na si Alden bukas ay present doon. Pero yun, titinan natin bukas yung mangyayari. Tapos ito, last item natin. Ang kulit nito, na-recall ng isang admin, no, ni Kath, yung mga TV shows ni Ma'am Catherine nung maliit pa siya. Which of little Catherine Bernardo's TV role is the cutest? Sabi niya, yung sa Batang Cielo, yung pinakaunang teleserye ni Kath, mga kasombreros, no, 2003.
Siya yung batang ano dito, batang Bea Alonzo, no? Yang Shelo, It Might Be You 2003. Tapos Bulinggit sa Kristala 2004. Tapos si Yang Karina, Vietnam Rose 2005. Grabe no? Vietnam Rose. Tapos si Yang Mimi. Si Yang Mimi. Gulong ng Palad. Si Mimi, Gulong ng Palad. Si ano ba to? Si Christine Hermosa. Si Maya siya, no? Super Ingo 2006. Tapos si Mayumi naman sa Prinsesa ng Banyera noong 2007, mga kasambreros. So, Yang Mimi, Yang Karina, hindi ko na alam kung sino tong Yang Karina sa Vietnam Rose, mga kasambreros. So, pero ang galing, no? Ang galing ni Ma'am Catherine talaga, mga kasambreros, kasi nga, bata pa lang. Parang nasanay na siya, no? Talagang ano na siya, tao dito, talagang batak na sa acting. Batak na sa actingan, mga kasambreros. Siya Ma'am Catherine Bernardo. So talagang walang itulakabigin at saka walang papantay kay tao dito, kay Ma'am Catherine, mga kasus. Although marami naman magagaling. So marami naman magagaling, mga kasus. Pero pag achievements na at saka tao dito, achievements na at saka box office, talagang wala siyang kapantay. So si Yang Karina, si Maricel Soriano, yung Karina, no, doon sa Vietnam Rose, mga kasambreros. So grabe, Diamond Star, si Maricel Soriano pala yung pinortray niya dito sa Vietnam Rose, mga kasambreros. Kasi yung Vietnam Rose ay dito 2000, yes, of course, bata pa sila dati, na Jason Avalos, no, sina Gina Alahar, Asunta De Rossi, Carla Jan Estrada, Joseph Bitancol, Jody Santa Maria, and so on, mga kasambreros. So yon, talagang ang galing ni attorney, mga kasambreros. Alright, so yan lang kasi sa ating Kathleen items. Pero baka sa next na pasabog natin God later on. So afterwards, mga kasambreros. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa, and pakinggan natin si Alden, and ang napakagandang salita po ng Panginoon. Good morning po sa inyo lahat. Pinapati na po ang ating mamamahal natin lahat, ang ating napapululusod. We are really serious. Love you, ma'am. Siyempre, nandiyan din ang ating team mayor, Kuya Arno Arcillas. Siyempre, dahil tinuturo sa akin ng mga puro kasakihan. And siyempre, ang aking pinamamahal natin na mayor sa Namyo, happy birthday bukas. And then, of course, sa best friend ng kabataan ng Santa Rosa, Roy Gonzalez. So, salamat for inviting me here. And of course, gusto ko po magpasalamat pala sa lahat po ng sumama sa akin na celebrate po ako ng 15th anniversary dito sa Santa Rosa Support Complex. Maraming salamat po for being support. And maraming salamat po sa patuloy ng pagsuporta sa Sikaya Festival. 27 years na po tayo nag-celebrate ng Sikaya, at nakakatawa po na parami tayo ng parami ng mga lumalaw sa ating festival na to. And gusto ko lang po sana din kayo ibitahan na bukas po, January 20, 7 a.m. magbubukas na po ang McDonald's sa Tarosa. So, ito po yung hindi ko pasasalamat sa inyo na siyempre nagpapalits ng sa lahat po ng support at magpapalits na nakuha po sa natin na last 15 years of my career. Hindi po, sabay-sabay po tayo mag-enjoy ngayon for the 27th Sikaya Festival. Good luck po sa lahat ng mga contestants at sa lahat po ng bumubuo ng Sikaya Festival. Congratulations po. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito, mga kasamares. Ang title po natin ay Pangakong Di Nagbabago. Actually, pangakong di nagbago at di magbabago. Galatians chapter 3 verses 15 hanggang 18. Medyo mahaba ito, babasahin ko na lang po. Brethren, I speak in the manner of men, Apostle Paul speaking. Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Now, to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and to seeds,
as of many, but as of one, into your seed, capital letter, no, yung seed mga kasambreros, who is Christ. So yung binhi na ito ay si Lord Jesus Christ. Grabe no, ang lalim. In this I say that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before God by God in Christ. That it should make the promise of no effect. For if the inheritance is of the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise. Napakaganda mga kasambreros. Alam ko sa buhay natin ay may mga times na nakaresi tayo ng pangako pero napako, no? And by the way, yung promise po ay hindi po dapat natin ginagawa yun mga kasambreros. Let your yes be yes and your no be no, because beyond this is of evil one na mga kasambreros. So kung kaya natin gawin yung yes, then okay yon, no? Pag kung kaya natin gawin yung no, so okay din yun mga kasambreros. Yun lang yung boundary. Yun lang yung limit ng Panginoon mga kasambreros sa atin na pag nagsabi tayo sa tao, yes lang or no. Kasi kapag sobra-sobra na pag nangako na tayo ay hindi na po yun kumaka maka-Diyos mga kasambreros. So sabi nga sa Biblia ay Satan na po yun, no? Yung mga pangako. Parang nagsiswear ka, no? Yung iba pa nga ginagamit yung langit, no? Sinusumpa ko sa ngalan ng langit, sa ngalan ng ganito, sa ngalan ng so masama po yun mga kasambreros. Huwag po natin gawin yung ganoon na you swear, you oath mga kasambreros. So sa mga, di ba, sa mga dito sa mga ceremony, talaga may mga oath taking, may mga swear na mga ganoon mga kasambreros, no? Pero dito, ang Diyos po kasi natin ang nag-iisang promise keeper. So siya lamang po ang katangi-tanging Diyos na kayang tuparin ang pangako. Kung kaya He has the only right mga kasambreros or karapatan na mangako because alam niya kung paano tuparin mga kasambreros ang kanyang pangako. Kasi nga He alone is the promise keeper. So isa yun sa mga pangalan niya God, no? The Lord Jesus Christ mga kasambreros, our God is a promise keeper. Ibig sabihin kaya niyang tuparin at gawin mga kasambreros ang kanyang pangako. So ganun siya mga kasambreros na Diyos. So dito ay nagsispeak about sa yung Galatians chapter 3 verses 15 to 18 ay nagsispeak about sa fulfillment, yung sa katuparan mga kasambreros ng pangako. And na-mention nga dito, no, si Abraham na father of all nations and father of faith mga kasambreros. So alam natin yung storya no, na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos na matanda na magkakaroon siya ng anak, no, na magkakaroon supling na sa panahon ngayon ay talagang dito napaka-imposible na 70, 80 years old, no. Ay mga anak pa, no, si Sarah mga kasambreros. So parang kumaga pa dito masabi yung isa sa pinaka-imposibleng ginawa ng Panginoon mga kasambreros, yung mga anak ang isang matanda na mga kasambreros. So si Sarah ay 70 or 80 mga kasambreros, no, but they were about 100 mga kasambreros yung edad nung dumating si Isaac na pinangako ng Panginoon mga kasambreros. Grabe, no? Kasi doon nagmula no, kay Abraham mga kasambreros, from Adam and Eve to Noah and so on mga kasambreros, to Abraham, Isaac, Jacob. So hanggang sa time ni Jacob nagkaroon na ng David, na nagkaroon na ng Solomon mga kasambreros. Si David parang doon nag-ugat lahat, no? Kumaga parang lineage, no? Pamilya ba, kumaga pamilya niya Reyes, pamilya Santos, no? So saan nag-ugat yung mga pamilyang ito. So kung susumahin ay dito nagmula, no, sa lahi ni David mga kasambreros, yung lahi ni Jesus Christ. So that's kung pa yung promise na yun ay hindi nagbago mga kasambreros. Even ang daming generations, ang daming clans na or family or lineage mga kasambreros na ipinanganak, no, hanggang sa natupad yung the Messiah, si Jesus Christ. So kasi kailangan magkaroon si Jesus Christ ng pamilya. So di ba tayo pinanak tayo, kunwari ako pamilya ako ng mga Villa. So ganoon, ikaw pamilya ka ng Santos or ng Gallego or ng Ortega. So ganoon mga kasambreros. Di ba dapat magkaroon siya kasi nga nagpakatao, no, si Jesus Christ mga kasambreros, kasi born of the Spirit, but He was made flesh mga kasambreros. Kung kaya kailangan niya magkaroon ng pamilya. So kaninong pamilya napili ni God? Kay David, no, si Haring David mga kasambreros. So yun, no, sa Israelites mga kasambreros. So napakaganda, no, pero kung susumahin natin of course ay galing lahat kay Abraham because he was the father of all nation mga kasambreros. Napakaganda kasi tayo mga tao, nature na natin yung
Kumaga pa, di ba, nangako, mapapako. So, pero ang Diyos natin ay kakaiba. That is why we trust God more than other people. Okay, we trust God more than ourselves, mga kasombreros. This verse speaks to the fulfillment of God's promise to Abraham through Christ, rather than obedience to the law. It emphasizes that the blessing initially promised to Abraham and his offspring is brought to all people through Jesus Christ. This highlights the importance of faith in Christ as the means of receiving God's promises rather than strict adherence to the laws of the Old Testament. So yun siya, no? Kasi ang mga tao ay grabe nga stricto nila sa batas, no? Pero hindi naman nila na-recognize, no? Ng maraming tao nung dumating si Jesus Christ, mga kasombreros. Kumaga pa ang mga Israelita kasi ay talagang may library sila, no? Meron silang mga talaan ng mga dokumento from the time of Adam, from the time of Eve, down to Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Moses, mga kasombreros. Ay nagkaroon sila ng talaan, no? Na ganito ang Messiah, through si Isaiah, mga kasombreros, yung mga prophets ni Jeremiah, Ezekiel, and so on, Malakay. So, nung nagkaroon sila ng records, pagdating ni Jesus Christ, ay marami pa rin ang hindi nakarecognize sa kanya because the expected Messiah was, syempre, ang grandeur. Siguro ang ini-expect ng Messiah, yung galing sa itaas, talagang bababa, tapos full of glory, nagsa-shine, nag-glow na parang ilaw, parang araw yung kanyang mukha. So, yun yung in-expect ng Messiah. Well, hindi, no? Kasi alam natin na si Jesus Christ ay isinilang sa pasungan, isinilang sa manger, mga kasombreros, no? Na kung saan ay nasa kulungan siya ng mga hayop. talagang hindi mo expect talaga, no? But the promise was fulfilled, mga kasombreros, no? Through Jesus Christ. Ito yung pinakamahalaga dito sa lahat, na tayo po ay makasalanan man, but still God fulfilled his promise of a great plan of salvation, mga kasombreros. Have you ever considered how this shift from the law to faith in Christ reflects a deeper understanding of God's grace and forgiveness? This verse reminds us that our relationship with God is based on belief and trust in His Son rather than simply following rules and regulations, by emphasizing faith in Christ as the way to receive God's blessings. So, dito, kunwari, di ba yung tao naniniwala na, kunwari, hindi ka natuli, so hindi ka makapasok sa heaven. So, yan yung, strict sila gaano sa mga batas na yon, mga kasombreros, na halimbawa, pag kumain ka ng ganito, hindi ka makapasok sa heaven. So, marami silang bawal, stricto sila masyado sa batas, stricto sila masyado sa mga seremonya, sa mga procedures, sa mga methods, pero hindi nila naintindihan na nung dumating si Jesus Christ, yung pananampalataya na sa Kanya, at yung kanyang grasya, mga kasombreros, ang pinagmumulan at pinag-uugatan ng salvation, na kahit na hindi tayo tuli, na kahit na tayo po ay kumakain ng ganito, except sa blood, mga kasombreros. Yung blood naman, konsensya, no? Kapag kumakain ka ng dugo, mga kasombreros, o dinuguan, konsensya mo na yun, mga kasombreros, no? Kapag ikaw ay nakakonsensya tapos kumakain ka, huwag kang kumain. Pero kung kumakain ka naman ng dinuguan tapos hindi ka nakakonsensya, parang hindi labag sa kalooban mo, it's okay, mga kasombreros, no? Still, you are glorifying God because kung ikaw ay kumakain ng bago ka kumain ng dinuguan, nanalangin ka, you glorify God, mga kasombreros. So, it's fine. So, ganun siya, no? Everything that glorifies God, mga kasombreros, ay pleasing sa kanyang harapan, mga kasombreros. So, ganun po siya. So, yung iba naman ay basta may mga seremonya silang sinusunod. Pero yun nga, isa sa mga na-emphasize dito ni Apostol Pablo sa mga ibang verses ay yung circumcision, no? Yung pagtutuli, na yung iba ay naniniwala na kapag hindi daw natutuli, ay hindi makapasok sa heaven. Ang tao, kahit hindi tuli, kung nananampalataya ka Lord Jesus Christ at namuhay ayon sa grasya at nananampalataya ka Lord Jesus Christ, ay mariligtas pa rin, mga kasombreros. Ganun po siya. Ang faith ang basihan. This is the measurement, mga kasombreros. It's not the procedures and the strict laws from the Old Testament, mga kasombreros. Ito yung sasabi dito ni Apostol Pablo, na ang tao, kunwari, putol ang kamay, di ba? Putol ang paa. Pero may pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Yung iba naman bulag, pero may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, namatay sila. Nabuhay sila ng may pananampalataya kay Lord Jesus Christ, so makapasok sila sa heaven, no, through the grace of God, mga kasombreros. Yung iba naman, basta may pagkukulang physically. So parang ganun siya, kulang ka for example ng isang daliri, pero may pananampalataya ka sa Panginoong Jesus, no, ikaw nabubuhay, so maliligtas ka pa rin, mga kasombreros. Kunwari yung mata mong isa may sira, or kung ano mga defect mo natin sa katawan,
kapag may pananampalataya po tayo sa Panginoon at saka namumuhay tayo ayon sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ, ayun po yung basihan mga kasombrero. So, kung kaya, huwag nating isipin na yung mga bagay na parang seremonya ba, tapos masabihin natin hindi tayo maliligtas mga kasombrero. It's the faith in the Lord Jesus Christ mga kasombrero, the faith that we have matters or is counted. This verse reminds us that our relationship with God is based on belief and trust in His Son rather than simply following rules and regulations, by emphasizing faith in Christ as the way to receive God's blessing. So, kagaya na mention natin mga kasunod, it invites us to reflect on the freedom and grace that come from faith in Christ and how this surpasses any external markers of righteousness or adherence to religious laws. Christ's role in fulfilling God's promises and bringing salvation to all who believe encourages us to ponder this verse. It prompts us to explore the transformative power of faith in Christ and invites us to deepen our understanding of God's grace as the foundation of our relationship with Him. So God's promise is fulfilled through God's grace as the foundation of our relationship. So God's promise is fulfilled through Christ, inspiring us to walk in faith and trust in Him, kay Jesus Christ, above all else. So, ganun siya mga kasos. Kasi, sino ba namatay sa krus, no? Si Jesus Christ. Sino ba yung namatay ng 3 araw, tapos nabuhay sa the 3rd day, si Jesus Christ. So, sino ang bumalik sa heaven? Sino ang kaisa-isang anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Kasi, marami ang nagsabi na, si Buddha, si ganito, si Santo, si ganito, si ganito. So, sino ba ang namatay sa krus ng Kalbaryo at siyang nabuhay? Si Jesus Christ. So, in other words, wala na ibang pangalan. Kasi hindi binigay sa kanilang pangalan ang kapangyarihan at ang power, mga kasombrero, at authority sa heaven and sa earth and even under the earth. Katanging-tanging pangalan ni Lord Jesus Christ lamang, mga kasombreros. So kahit tayo, may mga tao kasi na, kunwari yung tsuhin ko ay December 25, yung kanyang birthday. So ang pangalan niya Jesus, no? Jesus Carado, mga kasos. Pero He's not the Jesus Christ, the one died on the cross and then the 3rd day rose again or resurrected from the dead, mga kasunod. So hindi siya ang Diyos, mga kasunod, kahit na Jesus or Kristo pa ang pangalan natin, mga kasunod. So only the one that the Son of the living God, no, namatay sa krus, nagpapako sa krus para sa ating makasalanan, tapos namatay and then nabuhay sa 2nd araw, mga kasunod. So yun lang po siya. So kasi maraming mga religion nagkatalo-talo, yung ibang Rizal ginagawa nilang Diyos si Rizal, mga kasombreros. Pero Rizal himself is just a human being. Or sabihin pa natin na bayani siya natin, mga kasombreros. But he is not God. Alright? So now sa ating word of God, no? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka wag tayong mangako, no? By the level of human beings only. But sa Panginoon lamang ang pangako, mga kasombreros, na hindi nagbabago at hindi napapako. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.